Isama po natin sa ating panalangin na sa susunod na eleksyon. We. Para sa nagawin ng isa na ito, bilang pasasalamat ng salamat, Mr. Rivera Ayun, okay. Rosa family, mga Tamay family, 1, 2, 3. Dr. Shaq Davao City, Dr. Aleta Grace Havero, Verena Rivera, Jerry Chaco, Antonio Castaneda. Siguro. Para sa nagdiling mo ng kanyang araw-araw, Edgar Alan A. Trinidad. Ito lang ba dalawa? Ay, tatlo? Yung guys, yung Sacred Heart, tapos yung... Sonia Velasco, Elizabeth de Guzman, Mera Angelina Cortines, Rachel Joaquin Christensen, Rowena D. Ramos, Estela Bien, Gina Morales Reyes. Para sa ating mga kapatid, lalo-lalo na sila Rachel Joaquin Christensen, Nino Benedicto, Rowena Ramos. After ng ibon. Para sa kaluluwa ni na Holy Father Pope Francis, Reverend Father Ricardo Peter Efrain, Jesus Emonita Lucas, Pilar Rodriguez Lucas, Martin Enemitas Lucas, Victor Tati Casa Jr., Vicky Legaspi, Efrain Castaneda, Ilian Lazaro, Irene Javier, Luisa Warren, Leonardo Ardelera, Tapos ate, ganito ba yung pantay niya? Or nakaganto? Or ganito ko habang parang pantay? Hawakan ko lang. Pag magugutawan mo dito, lalo nakapita ang tali. Sana. Wala naman natin. Pino Santos Gregorio, Norman Laopus Lopez, Susan G. Lopez, Mauricio Elena Catalino, Ray Olsen Gulfo, Lola Vicencia Gulfo, Regina Gulfo, Latin Gulfo, Mike Bandoy, Vicente E. Paz Castro, Porfumento Rio Duval, Dolores Santos, Cesar Garcia, Carolina Garcia, Margarita Garcia, Rose Antonio, Richard Fernando, Joel Campos, Josephine George Milan, Ramoncito Pilipan, Neva Pilipan, at sa lahat na kaluwang sa pagkatoyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinagawa po namin ang aming pag-iislan sa pagdating magkabalit ng Palestina. Tayo po ngayon bilang sa ikatlong linggo sa kabilang mga panahon.
Tashay.
Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, sinisimulan ni Jesus ang kanyang pagnimisyon. Bago niya ipahayag ang mabuting balita sa lahat, humirang muna siya ng mga magiging katuwang niya sa pagpapatotoo at pagsasabuhay ng paghahari ng Diyos. Humirang siya ng mga simpleng mangingisda at inatasan sila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi, sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, kay Kristo ako. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Pininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang
kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit, hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apahuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao. Noon din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa ating pong pagdinilay sa gabing ito, aking pinagbagatan na aking pamilya bilang ang misyon. Alam po ninyo, kapag ikaw mismo ay isang sundalo, isa po sa mga ginagampanan upang magampanan ng isang misyon ay gawin kung ano mismo ang inuutos ng mas nakatataas
at gawin mismo ang layunin ng isang misyon. Marahil po, ang ilan po sa inyo, kapag sinabi ng isang guro na ikaw ay mag-aral ng mabuti, ang misyon mo ay magsumikap talagang mag-aral upang ikaw mismo ay matuto. Marahil naman kapag sinabi ng boss mo na ang layunin mo, ang misyon mo sa iyong trabaho ay padamihin mo ang sales ng ating kumpanya, ang misyon mo, ang layunin mo mismo ay gawin ang lahat ng iba't ibang pamamaraan upang lumago ang negosyo ng isang taong nag-uutos sa iyo. At sa ating pong simbahan, ganito rin po mismo ang layunin ng isang misyon. Nandito po tayo sa simbahan, hindi lamang upang gawin ang misyon ng tao, kundi gawin mismo ang misyon ng Diyos. At ito po mismo, magandang pagnilayan po natin na base sa ating mga pagbasa na narinig ngayong gabi, kung ano pa mismo ang mga misyon na iniaatas sa atin mismo ng Diyos. Dalawang bagay lamang ang gusto kong biyagdiin sa aking pagninilay sa gabing ito. Unang punto po ng pagninilay, ang misyon natin ay ipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa mundo. Our mission is to continue the work of Christ in the world. Ito po mismo ang isa sa mga katuruan ng ating simbahan based from our Second Vatican Council. Isa pong layunin at responsibilidad natin bilang mga Kristiyano ay gawin mismo ang pagiging Kristo sa buong mundo. At alam po niyo, natatandaan ko po tuloy, nung ako ay batang seminarista pa lamang, nung first time ko pong mag-undergo ng aming pastoral exposure, kami po kasi sa seminaryo, every weekends, at minsan kapag bakasyon, ipinapadala po kami sa iba't ibang mga lugar upang kami mismo ay mag-misyon. Natatandaan ko po noon, sabi po sa akin na aking spiritual director back then, sabi po niya ganoon, ang iyong layunin kapag pumunta ka sa iyong apostolate area ay maging Kristo para sa kanila. At ito po mismo na kong binabaon kapag pumupunta ako sa iba't ibang lugar na aking napupuntahan nung ako ay seminarista. Itinuturo mismo kung ano ba mismo ang sinasabi ng Diyos base sa kanyang salita. Ginagawa mismo ang mga gampanin ni Kristo para sa kanyang sangnilikha at pinagpapatuloy kung ano man mismo ang ginagawa ni Kristo. At alam po ninyo, natatandaan ko tuloy nung ako mismo ay bagong pari pa lang noon, meron po akong isang experiences at karanasan nung ako po mismo ay magmisa sa isang sementeryo dito po sa ating diocese ng Caloocan. Tanda ko po noon, meron pong isang babae na nakasiko po sa akin dahil yun po ay siksikan at ako po mismo ay magmimisa dahil yun po ay araw ng undas. Sa sobrang daming tao, nagkagipitan at nagkatulakan at yung meron pong isang babae doon, ang nasiko po ako at ang sabi ko po ng malakas, aray ang sakit. At tatanda ko po noon, magagalit na po dapat ako doon sa babaeng iyon. Pero ano pong sabi ng babaeng ito, ay ito pala ay si Father. Nakita po niya kasing daladala ko ang aking vestment na gagamitin ko para magmisa. At doon ko po napagtanto sa aking buhay bilang isang pari. Ang aking gampanin talaga ay maging Kristo para sa lahat. At ito po mismo din ang ipalalapos ninyo sa aming mga pari. Kami po ay nagsasalita sa pulpito, hindi upang pakinggan nyo lamang ang aming mga salita, kundi pakinggan nyo mismo ang sinasabi ng Diyos base sa kanyang mga pagbasa. At alam po ninyo, ito po minsan ang isang mga temptation ng mga pari kapag sila mismo ay nagsasalita sa pulpito. Imbis na salita ng Diyos ang kanilang may palaganap, minsan ang sama ng loob nila sa parishioner nila ang nasasabi sa pulpito. Minsan pa naman, kapag nagsasalita ang ilang mga pari, minsan nakakalimutan nila na ang dapat nilang ipahayag ay hindi ang kanilang sarili, kundi kung ano mismo ang sinasabi ni Kristo para sa sanlibutan. At ito po mismo ang layunin po natin ng bawat isa po sa atin. Hindi lang po para sa mga pari, kundi para sa bawat isa sa atin
na isang Kristiyano. Gawin ang gampanin natin mismo bilang Kristo sa buong mundo. Pero ang tanong po dito mga kapatid, kayo ba mismo ay nagiging Kristo para sa ibang mga tao? Alam po ninyo sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo, narinig po natin mismo doon ang pangunahing ministeryo ng Panginoon Kristo sa iba't ibang lugar na kanyang pupuntahan. Ang sabi mismo ng Panginoon Kristo, na parito siya upang ipahayag ang sa paghahari ng Diyos, upang ipangaral ang mabuting balita ng Diyos, upang paginingin niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Si Jesus mismo, ginagampanan niya ang kanyang misyon upang ipalaganap ang mabuting balita niya, ang paghahari ng Diyos para sa sanlibutan. At ginagamit niya mismo ang kanyang misyon upang dalhin ang ibang tao patungo sa Diyos. Kaya po ito po mismo ang gampanin po natin. Ipahayag ang mabuting balita, akayin ang tao sa Diyos, magdala ng pag-ibig, katarungan at pag-asa, magpabanal ng tao sa pamamagitan ng sakramento at ng ating presensya. At ito po magandang tanongin po natin sa ating mga sarili. Tayo ba mismo ay nagiging Kristo para sa iba? Baka po minsan kapag nagagalit tayo, imbis na si Kristo ang makita sa atin, ang sama ng loob natin ang nakikita sa ibang mga tao. Baka po minsan, imbis na si Kristo ang makita sa ating mga buhay, ang nakikita nila sa atin ay ang sungay ng diablo na nasa sa atin. Kaya po tanong po sa atin ngayong araw na ito, tayo ba mismo ay nagiging Kristo para sa iba? Sa ikalawang punto po nating pagdinilay sa gabing ito, ang misyon ay hindi para sa iilan, kundi para sa lahat. Sa theology po, ito po ay tinatawag po natin bilang universality of the mission. Ang misyon na ibinigay ng Diyos ay hindi lang para sa mga inordinahang pari, hindi lamang para sa mga consecrated persons, kundi ang misyon mismo ay para sa lahat. Kaya nga po ang tayo mismo ay tinatawag bilang Katoliko, hindi lang dahil sa iilan, kundi para sa lahat. Ito po mismo ang ibig sabihin ng Greek word na Katolikos. You are called for universal mission. Tayong lahat mismo sa simbahan ay tinatawag upang gawin ang misyon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang misyon ng simbahan ay para sa lahat. Walang pinipili, walang itinatanggi. Ang saklaw nito mismong ating misyon ay sa lahat ng tao, lahat ng bansa at kultura, lahat ng panahon, noon, ngayon, at sa hinaharap. At ito po mismo ang misyon po palagi natin sa ating mga sarili. Gampanin at gawin ang layunin ng Diyos para sa sanlibutan. Alam po ninyo, sa ikalawang pagbasa from the letter of St. Paul to the Corinthians, isa po ito sa mga temptations ng mga tao sa kapanahunan ni San Pablo. Marami po sa kanila ang ipinapalaganap hindi lamang ang salita ni Kristo, kundi ng mga salita ng iba't ibang mga tao. Kumbaga po ba, kung saan sila nanggaling ng isang disipulo, yun mismo ang kanilang ipinapalaganap. Pero sabi po ni San Pablo, naparito siya sa mundo, hindi upang siya mismo ay magbinyag sa ngalan niya, kundi siya mismo ay magbinyag at ipalaganap ang salita ng Diyos. At ito po mismo din ang gampanin po natin sa mundong ito, na wag lamang ang salita natin ang manguna, kundi ang salita mismo ng Panginoong Hesukristo. Sa mga pagkakataon na para po bang kinakailangan ninyong magsalita in front of different kinds of people, sana naman ang mapakinggan nila ay walang iba kundi ang salita mismo ni Kristo. Alam po ninyo, bukas sa araw ng linggo, we are celebrating the National Bible Sunday. At ito po sa mga panawagan ng selebrasyon na ito, ay tayo mismo bilang mga Kristyano
ay kinakailangan pagsumikap pang buksan ng ating mga Biblia upang mabasa, matuto sa salita mismo ng Diyos. At alam po ninyo, minsan po sa ating mga Katoliko, nakakalungkot po minsan, kapag ako ay pumupunta sa mga ilang bahay ng isang Katoliko, minsan ang mga Biblia nila sa kanilang mga tahanan ay inaalikabok at para po bang hindi na nabubuklat at binabasa ang salita ng Diyos. Minsan po, ang ating mga kapatid sa iba't ibang pananampalataya, ito minsan ang number one bash sa simbahang Katoliko. Sinasabi nila minsan, ang mga Katoliko daw ay hindi nagbabasa ng Biblia. At ito po mismo ang panawagan sa atin ng ating simbahan. We must open our Bible and we must read the Word of God so that we may able to learn from it. Sana naman po, kapag tayo mismo ay nagsusumikap na maging Kristyano at gawin ang misyon ni Jesus, kayo po mismo ay nakapakikinig at nakapagbabasa mismo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, ang misyon po natin ay malalaman lamang po natin kung mismo magagaling sa Diyos ang mga salitang binibitawan at napakikinggan natin. Papaano ka makapagpapagawa ng isang misyon kung ikaw mismo ay hindi nakapagbabasa ng salita ng Diyos at ikaw mismo ay hindi nakapakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan po natin ang ating misyon, hindi lang upang maging banal, hindi lang upang magpakabuti, kundi mapakinggan din mismo natin ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya po mga kapatid, ito po mismo panawagan po sa atin. All of us are called for a particular mission. Hindi lang po ito gampanin ng mga pari. Hindi lang po ito gampanin ng iilang mga tao sa loob ng simbahan, kundi gampanin ito ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, ito lamang po ang gusto ko pong iwan sa inyo sa ating pagninilay sa gabing ito. Ang salitang misyon. Ang misyon ng simbahan ay baguhin at ayusin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng gawain ni Kristo. Dalawang bagay lang po ating pagnilayan sa gabing ito. Una, ang misyon natin ay ipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa mundo. At pangalawa naman, ang misyon ay hindi para lang sa iilan, kundi para sa lahat. Kaya po sa patatapos po ng aking maikling humilya, gusto ko lamang mag-iwan po sa inyo ng isang uri ng katanungan. Sa tingin po ba ninyo, kapag kayo ay nakikitungo sa inyong kapwa-tao, ang nakikita po ba nila sa inyong presensya ay si Kristo o ang kalaban ni Kristo? Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon mamumulang paririto at hukom sa nangabubuhat ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Patuloy ang Diyos Ama sa pag-anyaya sa atin tungo sa pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang anak na si Jesus. Bilang mga tagasunod niya, buong pagtitiwala tayong dumalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga pari, obispo, relihiyoso at misyonero, patuloy nawa silang maging tapat at masigla sa kanilang misyon na magsilbing liwanag ng Ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pagkalooban nawa sila ng karunungan at kababaang loob upang matugunan ang laganap na kahirapan at malabanan ang katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagnanais tumugon sa tawag ni Jesus, tahakin nawa nila ang buhay paglilingkod sa pamamagitan ng pagiging pari, madre o relihiyoso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, patuloy nawa silang manalig sa nakagagaling na salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapahinga nawa sila sa walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming maging tapat mong lingkod upang makapamuhay kaming laging sumusunod sa iyong kalooban at sa halimbawa ni Jesus na anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsuko po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pagayin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambahin niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo tumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan sa sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal
Ikaw na ang nagpunos sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagkatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, na aming iwinaksinong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu kay mong banal na mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at Pablo Virgilio naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagkitapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, lalo-lalo na si San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na namuhay ito sa digdig ng kalugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa naming pupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling na manakagay na utos sa tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ang lakas ng loob. Hiniling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungay mo ang
aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming may karangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Tayo po ay magkakaroon ng second collection at ito ay para sa pagdiriwang ng National Bible Sunday at RNF Audio. Ulat para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuang nalikom po natin mula sa second collection at pledges ay 2,290,689 pesos. Tayo po ay nag-umpisa na ng pagbabayad at nawa ay patuloy po nating ipagdasal ang katuparan ng gawain ito, alay natin sa ating patron, San Bartolome, upang mapalawig at mapatibay ang ating pamiminto sa ating patron, San Bartolome. Inaniyahan po ang lahat sa pagnonobena tuwing Martes, 5 p.m. at 5:30 p.m. banal na misa, na susundan ng panalangin para sa mga may sakit at pagpapahid ng langis. Kwentong San Bartolome, ikaw ba ay may patotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinulungan at ginabayan ka ng mga panalangin ng ating patron si San Bartolome? Kung meron po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumulat at ipabot ito sa ating parish office. Available pa rin po ang ating kalendaryo para sa taong 2026. Maaari niyo po itong ma-avail sa opisina ng parokya o sa labas ng simbahan. Maaari na po ninyong dalhin ang inyong mga lumang palaspas sa ating simbahan. Ito ay bilang paghahanda natin para sa Miyerkules ng Abo, ang simula ng panahon ng Kwaresma sa darating na February 18, 2026. Maaaring ibigay ang mga lumang palaspas sa ating mga sakristan mayor o opisina ng ating parokya. Ang pamunuan ng San Bartolome Catholic Cemetery ay magala na nagpapaalala sa lahat na may-ari ng unit sa Columbario, Mausoleo, Solo Niche at apartment na ang mga kontratang nag-expire ay isa sa ilalim sa exhumation at ililipat sa Bone Depository Vault. Ang mga kinaukulang pamilya ay bibigyan ng 1 taon upang maisaayos ang nasabing usapin. Pagkalipas na itinakdang panahon at kung hindi pa rin ito maasikaso, ang mga labi ay lilipat sa common grave, alinsunod sa umiiral na alintuntunin ng sementeryo. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Malapon. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko po ninyo yung mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo na butihin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang banal na misa. Humayo kayo taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.